sa pagkakataon ito, pag-usapan po natin ito pong ipinatupad po ng Safer Metro Manila na Safer Metro Manila Plan na kasalukuyan pong ipinatutupad at marami na po ang nahuli. Mahigit 6 na pong libo na po ang nahuling lumalabag diyan po sa nasabi pong polisiya. Nasa kabilang linya po natin ang tagapagsalita ng Manila Police District, si Major Philip Ines. Magandang umaga po, Major Ines. Welcome po muli sa DWICLU Channel 23. Drew Nasino po at Judith Estrada Larino. Major. Yes, Sir Drew, Ma'am Judith, mula po sa Timbulan ng Laya at Diwang Dakila, ito mapagpalan, kalmadong umaga po. Opo, maraming salamat sa inyo pong pagpapaunlak, Major, sa amin po dito sa Himpilan. Major, ito pong mga nahuhuli, lalo po dyan sa lungsod ng Maynila, although marami-rami na rin po, kayo po sa MPD ay sinuspindi po yung paghuli. Ano ho ba ang dahilan ng inyo pong pansamantala pong pagtigil sa panguhuli? Sir Drew, ang sinuspend natin dito, yung sa city ordinance natin na half naked, ito ay pansamantala lamang at ito ay sinuspend noong Friday ng hapon. At ang reason dito, Sir Drew, sabi nga dahil nga napakainit ng panahon ngayon, at ang gagawin na lang natin dito, pat malalakasin natin yung information drive para malaman ng ating mga kababayan ano ba yung mga wastong pag-uugali at pamantayan ng komunidad. Unang-una, alam naman natin na talaga may ordinansa tayo ganito. At hindi naman ito bago sa amin na Sir Drew, Mama Judith, matagal na natin ini-implement itong mga panguhuli ng mga lumalabag sa ordinansa. Kung saan ang pagkakaiba lang doon sa pronouncement ng ating SLLG, ay kasama na natin at inuobliga na natin yung ating mga barangay. Kasamahan tayo dati kasi nakaatang lamang ito sa balikat ng inyong mga kapulisan. Ngayon, inuobliga na sila na samahan tayo. At sabi nga, everyday naman nagkakaroon tayo dito ng mga daily accomplishment report kung saan ngayong umaga nakapagtala tayo ng 925 nating mga nahuli ng lumalabag. Po, Major, kasi marami ang kumbaga napapasel, di ba? Hindi ho ba ito lalabas na tila ba parang in subordination ho mismo sa inyo pong mga superior yung ganito pong suspension po ng inyo pong pagpapatupad nitong polisiya na ito? Wala Sir Drew, sa atin lang naman dito, yun lang half naked ang atin muna pasamantalang pinde dahil nga doon sa napakainit ng panahon at dito sa lungsod ng Maynila. Sir Drew, alam naman natin napakaraming tao dito. Mahigit tayong 2 milyon na tao dito sa lungsod ng Maynila. Kaya doon sa yung itong specific na ordinansa na ito, ang ginagawa natin dito, information drive. Para malaman ng ating mga kababayan na meron tayong mga ganitong mga pamantayang komunidad na ipinagbabawal yung mga nakahubad sa mga kalye. Ganun pa man, sinasabi rin ng aming district director, kung isa-challenge naman kami tungkol dito ng mga iba nating mga kababayan na talaga matigas ng ulo, wala kayong magagawa kundi ipatutupad natin yung ordinansa sa kanila. Tama ho yan, Major Ines, no? Kasi tama si Major Ines, binanggit niya, partner Drew, no, mga kaibigan. Matagal naman na hong ordinansa. Ako ho, laking tondo ho ako, taga Maynila ho ako. So nakita ko ho yung mga direktibang ganyan, mga hakbanging ganyan ho na ginagawa ho ng ating kapulisan. Pero dito ho, Major Ines, no? Parang reminder, ipinire-remind lang ho natin, ipinapaalala lang ho natin sa ating mga kababayan, no? Ganun ho yung mga aksyon nyo muna sa mga susunod na araw. Ginawa po natin yan. Yes, opo. Ito lang po specific, Ma'am Judith. Specific po yung ating half naked o yung mga nakahubad na tanda. Yun lamang po tayo. Opo. Sabi nga po natin, maliban po doon, tuloy-tuloy pa rin po yung strict implementation natin ng mga ordinansa. Katulad po yung pag-iinom sa mga pampublikong lugar, paninigarilyo. Yes. Din po yung mga curfew. At marami pa pong iba. Dito po sa atin, Ma'am Judith, at Pedro, ay wala po tayong OBR dito. Kaya ang nangyayari po dito, kung mapapansin nyo, meron po tayo makikita kayo doon sa ating daily accomplishment. May nakalagay po doon na warn. Ibig sabihin,
yung pinagsasabihan natin yung mga iba nating mga nasisita. Pero ganun pa man po, yung mga nakikita talaga natin na may sabi nga natin talaga kinikipit balikat, yung mga ordinansang ito po ay sinasampa natin yung kanilang reklamo, yung kanilang pong nilabag dito po sa tanggapan ng Tagausig sa lungsod ng Maynila. At pag papadalahan po sila dyan ng summon, at pag yun po ay hindi po nila tinugunan, magkakaroon naman po yan ng information papunta po ng MTC kung saan nagugulat po yung iba, nilalabasan sila ng warrant of arrest. Ayun. Oo. Pero may dagdag pa ho akong tanong, Major Ines, no? Yung pasaway ho ba nating mga kababayan, lalo na dyan, particular, syempre, dyan ho sa lungsod ng sa Tondo, sa inyo. no? Particular, no? Wag mo namang ano. Oo, pero hindi sa Tondo kasi, di ba, mas marami hong, dala ng sobrang init, ano, ngayong panahon na ito. Mas marami ho bang pasaway kumpara dun sa mga hindi pa talagang yung ngayon na naibaba yung direktiba ho ng DILG nitong si Secretary Remulla, Major Ines? Mas marami ba kayo Mas nahuli? marami ba kayo nahuli? Actually, Sir Ma'am Judith, nakita natin na sabi nga natin, yung mga nasisita natin ay pababa na ng pababa. Ibig sabihin, tumatalima at sumusunod yung ating mga kababayan. Ang wisdom po kasi nito, dapat pagka nakita po natin, ini-intensify natin, dapat po yung ating mga nasisita o nauhuli dito ay unti-unti na pong bumababa. Ano po ang ibig sabihin nito? Indicator po na ito na yung ating mga kababayan ay sumusunod. Yun po yung nakikita natin dito. At kung mapapansin po natin dito, Sir Drew, Ma'am Judith, matagal na po natin itong ini-implement. At alam naman ni Ma'am Judith, taga-Tondo siya, na nakikita kung paano po ginagawa diyan. At hindi po tayo magsasawang gawin yan para dito magkaroon po ng kaayusan, tatahimikan at kapanatagan ng ating mga kababayan dito po sa Timbulan ng Laya at Diwang Dakila, ang lungsod po ng Maynila. Opo, Major, ano ho ba yung mga usually ho na yung mga kadalasan po na nasisita ninyo, mga nahuhuli? Marami bang mga nagiinuman sa Sa labas, sa no? labas, di ba? Although nasa harap ng bahay nila, pero nasa labas Ano ng bahay yung mga nila. karaniwang mga nahuli nyo? Base po sa hawak-hawak kong datos ngayon, Sir Drew, Ma'am Judith, ang pinakamarami po nating naitala ngayong araw ay ito pong pag-iinom sa mga pampublikong lugar. Meron po tayo 405. At sumunod po dito, ito pong traffic violation natin. At yung curfew po, yan po yung isa sa mga nakikita nating medyo may kataasan. Pero ganun pa man po, sa kabuuan, napakababa na po nito ng mga nasisita natin sa ordinansa kumpara po natin doon sa ibang mga syudad. Opo, well, sabi good. nga, Major Ines, no? Nag-iinom na sa labas, nakahubad pa. Nakahubad pa. Tapos naninigarilyo pa doon sa labas, di ba? Public place pa, di ba? O, ibig sabihin po nun, talagang sabi ka, kinuha niya na po lahat, di ba? Nag-iinom na, nakahubad Ang pa, daming tapos multo naninigarilyo pa. Opo. Pasaway. Samahan niya na rin po ng pag-ihi po sa mga tabi-tabi. Yan, Sigurado po, samahan. Oo. kukuha niya po lahat ng kanyang premyo. Lalo na kung nalalasing na, di ba? Major May Ines? ano ba kayo, Major? May mga challenges ba kayo na kinakaharap sa panghuli? Lalo dun sa may bandang Divisoria, halimbawa. Divisoria area. O yan, sa mga area ho na yan. Ano yung mga challenges ho na kinakaharap po ninyo? Unang-una po, sabi nga po talagang marami tayo makakaharap na challenges. Unang-una po, yung mga kababayan natin na may katigasan ng ulo na kahit alam na nila na may paglabag sila, ay pinaninindigan nila na tama po sila. Sa atin po dito, hindi naman tayo maninita o manguhuli kung wala naman po tayo nakikita ng hayagang paglabag. Ang sa atin po dito, Sir Du, ay ginagawa po ng inyong kapulisan to para magkaroon po tayo ng kaayusan sa ating lungsod. Yun lamang po ang purpose nito. At nakita rin po natin dito, Sir Drew at Ma'am Judith, no? Dahil po dito yung mga paninita natin, yung mga nagiinuman sa mga pampubliko, nakita ko po, base doon sa aking initial na monitoring, Opo. nababawasan po yung mga nai-involve doon sa mga away-away na nagiging na pumapasok very po sa good. focus ng mga binabantayan namin. Katulad po ng mga physical injuries. Ay ngayon po, wala po ako nakikita dito po sa aming monitoring ng mga ganong insidente. Ibig sabihin po, meron po talagang domino effect. Pag ito pong mga kababayan natin na nagiinom sa kalye at nagkaroon na, sabi nga, tumama na yung alak sa ulo at hindi naman sa tiyan, at nagkaroon po ng problema dyan sa kalye, dyan po nagkakaumpisa yung ating mga insidente po na sakitan, minsan nauwi pa po sa patayan. Opo.
Major, ayan, kanina may May- pinag-uusapan kami dito, naku-curious lang Ang kami. init kasi ngayon, di ba, Major? Oo, paano daw yung mga dyan sa mga saan nyo, Isla Puting Bato, yung mga tumatalon-talon lugar, oo. sa lugar, sa dagat, hinuhuli nyo ba? Mga, di ba? Di ba? Yung mga ganon. Yes, Sir Drew, Ma'am Judith, siguro naman po nalaman nyo na meron ng tagubilin yung ating ama na Luzon ng yan. Maynila. Meron po tayo mga publicly owned na swimming pool. Magaganda po yan. Yan. At malilinis po. Tama. Ini-encourage po yung ating mga kababayan na pumunta po kayo doon. Libre po ito. Meron lang po, tignan nyo lang po yung schedule ko. Kailan po ito nililinis. Kasi baka mamaya pagpunta nyo doon ay lililinis naman po. Correct. Meron po sa lahat po ng distrito dito sa lungsod ng Maynila. At sabi ko nga po, malilinis po yung mga public pool natin dito sa lungsod. Kaya nga po ini-encourage ng ating ama ng lungsod ng Maynila na pumunta po kayo, beat the heat, sabi nga po natin. At iwasan na po natin maglagay ng mga inflatable pool. Lalo na nung nakaraan po, nakita natin, Oo nga. Sir Drew, dito sa may Kapulong na may mga nakalagay dyan. Sabi na intindihan po natin yan, Sir Drew, nung panahon ng Semana Santa. Pero yung iba po kasi tapos na, nandun pa rin po at nagiging sanhi po ng pagbigat ng daloy ng trapiko. At saka siyempre pag-skip po ng mga kalsada dyan. Yes. Oo, dun sa ibang lugar kasi, Major Ines, no? Ang laki-laki nung inflatable. Ang laki. So parang kalahati na nung kalsada, Kinain okupado yung, na. yung spasyo. So parang kahit motor na lang yung dadaan, hirap pa rin makadaan. Kaya Pero nga eh. siguro, yung sa barangay regulation na rin ito no? Magsasabi yung barangay. Kasi wala na ring madaanan talaga. Tapos may mga nakahambalang pang mga, well, hindi naman lahat maayos magparada ng mga motor o nung kung ano man, sidecar, Tapos whatever. may nagbibidyoke pa. Oo. May ganun eh. Di ba, Major? Ano ba? Pag mga ganun, pwedeng i-coordinate na lang sana sa barangay siguro. Oo, sa barangay na lang. Tapos magkakaroon ng, well, komplikasyon. Saka na lang isangguni sa sa pulis. mga pulis, sa mga otoridad, no? Tama po kayo kasi nakikita naman po talaga, obstruction po talaga yun. Katulad ng binanggit ko nga, Ma'am Judith, nung nakaraan, nakita naman natin dito, nakalagay doon sa mga main road. Kung saan, risk ito doon sa mga bata na naliligo, mamaya madaanan ng sasakyan. Yan. O kaya meron Yan, sasakyan isa dyan, pa yan. hindi sasakyan na Tama mawala ng control o kaya mawala ng preno, dumare-diretso doon sa mga nakalagay sa gilid ng kalsada. Kaya yun palagi po natin tinitignan, yung safety ng mga kababayan natin. Kaya nga, sabi nga natin, yung mga nakalagay ng mga portable, inflatable pool dyan, ay inaalis natin kasi nga obstruction po yan. Opo. Opo. Major, Yes po. magkano po ba yung multa halimbawa kapag nahuli? Depende po, Sir Jude, sa ordinansa. May mga ordinansa po tayo dito na meron na pong fine, meron pa po itong kulong. Depende po ito sa katulad ng binanggit ko sa inyo kanina, kung ito po ay hindi kayo tumugon dun sa summon po ng piskalya para bayaran nyo yung fine. Pag gumawa po yan ng information papunta ng FTC, depende na po yun dun sa magiging decision po ng korte. Kung magmumulta po kayo na may kasama pa pong kulong. May ano ba yon? Kasi tinatanong ng ibang mga taga Sampaloc na may first, second, third offense daw ba? Actually, depende po yun, Sir Drew. Kaya nga meron tayo dito pagpapaalala. Pero Alright. sinasabi nga po, wala naman po talagang gano'n na first and second and third. Maliban na lang po doon po sa ating mga minor. Yung minor po natin, meron po tayong tinatawag na ordinansa sa lungsod ng Maynila, yung responsible parenting in the city of Manila, kung saan kung yung pong bata ay paulit-ulit na lang pong nare-rescue o nai-involve po sa iba't ibang kaguluhan. Sa pang-apat na beses po, magulang na po o guardian na po ang mananagot dito. Sila na po yung sasampahan ng kaso at magmumulta po. Yun. Kasi under their care pa rin yun minor di ba? Ako, Major, mukhang mahaba-haba pa itong lalakarin ng issue na Pero ito. suportado natin Oo yung mga naman, ganyang syempre. upangin. Sino ba naman ang ayaw Para sa ng kaayusan? nga sabi ni Major Ines. Lalo na dyan sa, lungsod ng Maynila. Oo lungsod naman, diba? syempre. Major, baka meron ho kayo mga karagdagang panawagan, payo po sa ating po mga kababayan, lalo po sa mga Manileño na ubod. May mga ubod ho na talagang tigas ho ng Hindi naman lahat pasaway. Ay, hindi naman lahat. Oo, Hindi naman lahat. May mga pasaway lang talaga. Baka meron ho kayong karagdagang Yes, panawagan. opo, Sir Drew, Ma'am Judith, maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataon na may bigay namin yung mga ganitong impormasyon. Sa ating mga kababayan po, dito po sa lungsod ng Maynila, magkaroon po kayo ng kapanatagan. Ginagawa po ng inyong kapulisan rito,
para lang po maging maayos at organisado yung ating, at maganda po siyempre yung ating lungsod. At nagpapasalamat din po kami sa ngalan po ng aming Chief PNP, ng aming pong Regional Director at ng aming District Director, Brigadier General Arnold Ibangista, sa pagbibigay po ng pagkakataon. Alright, marami pong salamat din, Major Philip Ines. Sa inyo po oras, ingat po kayo. Good luck po sa inyo, Major. Gandang umaga po. Good morning po. Maraming salamat po at tama kabadong umaga po. Salamat po. Si Major Philip Ines, ang tagapagsalita po ng Manila Police District.